Sige po, punas-punas muna ng pawis. Pero subalit, sabi nga ng banal na espiritu, angkin ninyo po na yung mga pawis na yan, ang mga lason sa inyong katawan na kapag ka inyong inilabas, kaginhawa ang dulot sa mga anak na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Amen? Alam niyo po, kung kayo po ay may mga karamdaman, lalo na po yung mga parte ng katawan na hindi maigalaw, mga tuhod, mga balakang, mga binti, mga balikat, mga leeg, na parang nirarayuman na o parang namimitig o naninigas. Kung kayo po ay ibinigay ang inyong sarili sa pag-inda kanina, ang inyo pong dugo, tubig na dumadaloy sa inyong katawan ay ginawa na ng paraan ng Ama para ito'y magdire-diretso mula ulo hanggang inyong talampakan. Palakpakan nga po natin ang ating buhay na Diyos. Bagamat marami pa tayong bakanting upuan, hindi naman po kasi tao gumugusto hindi po ba? Ang Diyos po ang nag-aakay sa atin para tayo'y makarating dito. Hindi po ang ating kapwa-tao. Kaya kung bakit po kayo naririto sa araw na ito, ay hindi dahil ginusto ninyo. Amen po? Kundi ang Diyos po ang nag-udyok sa puso't kaisipan ninyo na anak, magpunta ka sa banal na dambana ko, sapagkat tayo ay magtitipan at ipapadama ko sa iyo ang aking pagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Subalit, hindi po ang lahat ay maniniwala at magtitiwala. Ang Diyos nga ba ang nag-akay sa akin? Yung iba po hindi maniniwala, lalo na po yung mga mayayabang. Sasabihin po nila, ako may gusto kaya ako ay nakarating doon. Subalit, kung tayo po'y kumikilala sa ating Diyos na buhay, na gumagawa ng lahat ng kaparaanan, ang lahat po ng nagaganap sa ating buhay ay mula sa Kanya kung Siya ay ating kinikilala. Amen po ba? Mahirap pong magtiwala at maniwala sa isang bagay na hindi natin nakikita. Subalit kapag ito ay ating nadarama, ang pagtitiwala at paniniwalang iyan ay unti-unting nabubuhay. Naalala ko po, yung pong isa sa mga alagad, si Tomas. Kilala niyo po si Tomas? Si Tomas po, yung alagad na sinabi niya na hanggat hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa butas ng kanyang mga palad at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang mga tagliran, hindi ako maniniwala. Ganun po si Tomas. In spite of being an alagad, ganun po ang kanyang pagtitiwala. Kaya nga po, tinawag po siyang Doubting Thomas. Hindi siya karakaraka, nagtitiwala at naniniwala. Sinabi na po nung kanyang mga kasamahang alagad na nakita nila ang Panginoon, ayaw po niyang maniwala. At iyon nga po ang sinagot niya, hanggang hindi ko na ipapasok ang aking daliri sa butas ng kanyang mga palad at ang aking kamay sa kanyang tagliran, hindi ako maniniwala. Subalit sa isang pagkakataon, natipong muli ang mga alagad. At nung pagkakataong iyon, nandun na si Tomas sa loob ng kwarto na nakasara ang pinto. Karakaraka ay biglang lumitaw. Babalik na rin po yan. Hindi na po to see is to believe. But to believe is to see. Maniwala ka muna at saka mo makikita. Alam niyo po, hindi po napakadaling makintal sa ating puso't kaisipan, sa ating buong pagkatao ang pagtitiwala.
Kaya lamang po tayo nagtitiwala sapagkat meron na tayong pangyayari sa buhay natin na naramdaman natin yung pagsaklolo sa atin ng Panginoon. Kaya lang natin nasabing, totoo ngang may Diyos. Buhay nga ang Diyos. Sa makatuwid, ng Panginoon sa inyong buhay. Amen po ba? Kasi nga po, narinig ko po ito sa banal na Espiritu. Paano kayo